Isa sa mga kontrobersya ni Risa Hontiveros bukod sa PhilHealth ay ang pagkakadawit ng kanyang pangalan ng mga rebeldeng sumakop sa Marawi City. Inaakusahan si Risa Hontiveros na may kinalaman siya sa pagbibigay ng pondo ng mga teroristang Maote noon. Pero bakit nga ba? Ayon sa interview ni Risa Hontiveros na ito, ay ang ginawa ng mga Maote Group sa pagpupkob ng Marawi City ay hindi rebelyon. Bagay na ikinagalit ng mga napakaraming Pilipino na tila baga ay pinagtatanggol niya ang mga teroristang ito. Napaka-specific kuya yung definition ng rebellion at saka ng invasion dun sa Okay, Constitution. ano po ang Yung talagang ng rebellion? Ang rebellion ay may section ng local government at populasyon ng Pilipinas na titiwalag sa pambansang gobyerno. Sasabihin halimbawa ng Marawi City Government o ng mga Marawi citizens na ayaw na namin sa Republika at kami ay hihiwalay na. Pero that was not the case eh. So hindi ho ba ganun ang ginagawa nito mga Hindi sila humihiwalay sila, nagtataas nga sila ng sarili nilang flag. ng ISIS flag. Yes. Pero strictly speaking, hindi yan rebellion ng Marawi City at ng Marawi residents. In fact, pag tinanong yung mga ibang mamamayan sa Marawi, ayaw nila sa Maute. Hindi sila yung nagre-rebel against the national government. Tapos, hindi rin siya invasion kasi hindi naman tulad sa Zamboanga City noon na may siege talaga. So na ano po yung invasion? Yun yung armadong puwersa na mula sa labas ay papasok sa isang lugar na may intensyong sakupin siya, kontrolin siya at gumanap ng karahasan sa mga kung hindi po taga Marawi itong mga nag-invade doon ay nandoon ngayon at nakikipaglaban para wag sabihin na ito ay rebellion, ibig sabihin hindi sila mga taga Marawi. Maaring ganon. Pumasok sila. Na may armas sila. Doon, may armas sila. Na parang gusto nila sakupin ng Marawi. Yes. So that's invasion. Hindi po, strictly speaking, not according to the definition of the Constitution. Kaya naman naging headline ng maraming mga news outlet sa buong bansa si Risa Hontiveros matapos lumabas ang balita na nag-aakusa sa kanya ng pagpupondo at pagsusuporta sa Maote Terror Group para salakayin ang Marawi City. Samantala ay isang nagngangalang Attorney Paula Defensor Nac ang nagsabi ang mga ginagawa ni Risa Hontiveros para linisin ang kanyang pangalan ay isang paawa effect. Ibinunyag din ni Atty. Paula na si Hontiveros ay napasali sa mga mastermind para pabagsakin at alisin sa pwesto ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi rin ni Atty. Paula na hindi masagot ni Hontiveros ang 1.7 bilyong bonus na kinuha umano sa pondo ng PhilHealth. Sa mga isyu na ito ni Hontiveros na may kinalaman sa pera ng bayan at hanggang ngayon ay hindi pa rin matahimik. Siya ngayon ang isa sa napakaingay tungkol sa pagkwestiyon sa confidential fund ng Office of the Vice President. Pero bakit kaya? Bakit napakaingay ngayon ni Risa Hontiveros? Alamin natin ang pananaw ng isang magaling na social media influencer na si Mr. Real Talker. Kitams, lahat ng ginagawa ngayon ni Risa Hontiveros, lahat ng patutsada, lahat ng pagdadrama na pinaggagawa nila ngayon, nakaplano yan. Kasi, di ba? Kasi, gusto niyang sumikat, nagpapasikat yan. Kasi may planong tumakbo as presidente, no? Sa 2028. Maghanda na kami ngayon as if at gusto ko makalaban ang oposisyon para sa presidente at vice-presidente sa 2028. Yan ang aming responsibilidad. At Sure ka na ba dyan? Ang tanong, kaya mo ba? Kaya mo bang manalo? Yung ina nyo nga, hindi nakalusot, ikaw pa. Sa bagay, nakalusot ka naman as senator, pero sa pinaka-ilalim. Diba? Kaya ginigibahan nyo ngayon si VP Inday Sara. Diba? Na si VP Inday Sara, wala naman siya ibang ginawa, kundi mag-focus sa kanyang pagiging secretary para mas maging productive siya, para mas marami siyang matulungan sa Office of the Vice President.
na wala naman siyang ginagawa, kundi trabaho lang ng trabaho, pero kayo, batikos kayo ng batikos, sira kayo ng sira, akusasyon kayo ng akusasyon. Kayo naman na mismo ang nagsasabi na wala pa kayong ebidensya at wala pa naman kayong konkretong anomalyang nakita, di ba? Sa lahat ng programa at ginagawa ngayon ni VP Inday Sara. Kaya alam na namin yung pag-iingay nyo ngayon, yung pag-aatrabidan nyo ngayon. Gets ko na kasi may goal kayo Ganyan yan Ganyan yung atake ng mga dilawan. Ganyan yung atake ng mga oposisyon. Diyos ko, hindi ba kayo natuto? Yang ganyang atake, yung paninira, mag-aakusa, wala namang ebidensya, yung ganyang strategy, ginawa nyo na yan. Di ba natalo kayo? Di ba? Hindi pa talaga kayo natuto. Ngayon, di ba, nakakatungtong nga lang ni VP Inday Sara. 1 year pa nga lang siya sa serbisyo. Grabe. Tinadtad nyo na ng paghihila pababa. Di ba? Tinadtad nyo na ng kung ano-anong accusations, kung ano-anong black propaganda para para masira ang pangalan ni VP Inday Sara. Na alam natin from the start, di ba, na siya ang pinakamalakas, di ba? At may malaking tsansang manalo as next president. Alam natin yan, bali-baliktarin man. At ikaw, Risa? Ambot lang, no? Mangambot lang ta. Kung sa Bisaya pa, ambot lang. Malakas pa ang laban sa'yo ni Tulfo. Pero ikaw, na dating aktivista, na dating nagrarally, na dating nagwelga, grabe din, grabe din ang improvement mo. Naging senador ka pa. Pero, ang tanong, makakalusot ka pa ba sa next election? Nag-aambisyon ka pa sa pinakamataas na pwesto? Grabe! Ang kapal! Ang akala siguro nila, lahat ng mga pinaggagawa nila, lahat ng kadramahan, pambabatikos at pang-aakusang pinagbababato nila kay Inday Sara, akala siguro nila effective pa rin yan, di ba? Ang akala siguro nila makakalusot yung mga ganyang, di ba, mga ganyang pangit na ugali at strategy. Proven and tested na yan. Matatalo kayo pag ganyan. Kaya sa totoo lang mga Lods, masaya din ako na nag-iingayan sila. Nang babatikos yan sila, nag-aakusa yan sila. Kasi sa totoo lang, hindi naman din talaga nila yan mapatunayan Kilala natin si Inday Sara. We know Inday Sara. Kaya yung ingay nila ngayon, di ba? Yung pangmamanipula nila sa mga Pilipino. Sus, bistado na kayo!